Ang anger po, ito po ay damdamin na nagka-cluster, kagaba ng ubas, ano po. A cluster of feelings. The more we understand anger, the more control we have for it. And it is important how to use it, understand it, and act on it. That is according to Dr. Daniel Fox. Okay po. Isa pa pong pakahulugan nito ay it is one of the basic emotion, pangunahing emotion. At ito po ay sa isang tao, gaya ng kagalakan, kalungkutan, at disgust na tinatawag. Ito po isang malakas na emotion caused by intense displeasure. It is our soul negative response to pain, suffering, and injustice. It is a soul's emotion that must be mastered and overcome according to Pastora Susana Trinidad. It is the emotion we feel when our goal is thwarted, nung hindi po nangyari ng iyong inasahan. Okay? Tingnan po natin ito. At na-prostrate po tayo. Ang ating inaasahan ay hindi na natagpo o hindi nangyari o hindi na isa katuwiran, hindi na met. We got no control. Sabi po ni Edmond Chan po yun sa kanyang libro, Cultivating Your Inner Life. Kaya mayroon pong mga classification ng anger, yung mga uri ng galit. Una po ay passive or aggressive anger. Ito po yung hindi diretsahang expression ng anger, gaya ng nag-iinsulto ka at ay dahil sa katigasan ng ulo. O mayroon na ng activity or task na dahil ayaw mo yung boss, kaya napapakita po yon. Pero na surface po, hindi po halata. O kaya ikaw naman ay na-prostrate ka and you hurt someone else. Okay? Pangalawa po yung uri nito ay explosive anger. Ito pong tinatawag na explosive disorder. Isang biglaang episode of unwanted or disproportionate anger na ito po ay nagdadala sa nakatagong argumento o kaya labanan sa physical o pwede yung pagkasira ng propiedad, ng kotse, ng bahay, ng lupa, etc. Kaya po ito po ay nagbabanta at nag-iinsulto sa tao. Ito po ay nangyari daw 3 or more times in 1 year na pangyayari. Kaya po, pangatlo po ang tinatawag na hardened anger ay lagi na lang nagagalit daw, stuck, quicksand of anger. Ang problema po ay nahihirapan na magpatawad sa iba. Okay? Nahihirapan magpatawad sa iba. At kagaya po ng coffee maker, ito po ay kumapal, bumaba sa ilalim. At ito ay namuo ng isang grudges o become hardened. Kaya ingatan natin itong klaseng anger. Yung pang-apat, yung tinatawag na vengeful anger, yung continuous thought of revenge. Malala po, no? Talagang makaganti lang. Yun ang utak, makaganti ako. At papaano siyang makatagpo muli yung tao na nagkamali sa kanya at saka yung nakasakit sa kanya in some other time. Panglima, yung tinatawag na chronic anger, itong uri ng anger na yan po ay namumudaw 2 or 4 months or more. Galit sa lahat ng panahon. Paggising niya, galit po siya. Dala-dala sa trabaho. Okay? Sa pagtulog, sa pagkain niya. Matindi po yun. Yung incidental anger naman ay
hindi lahat ito negative. Ano po? Tingnan niyo po, nalala ko po yung si Jesus nung pagalingin po niya yung kamay na isang withered hand. Ang sabi sa Bible, and he looked the Pharisees with anger. Para po hindi siya hindi po mangyari na siya po ay nagpagaling during Sabbath, hindi niya hinawakan. Kaya ang sabi lang, stretch your hand. At gumaling po. Incidental anger. Kaya ito po ay hindi lahat ng panahon ay ito po ay negative. No? It drives you to solve issues and problems on the way. Yung empathic anger, number 7, you're angry on behalf of someone on how they treated by they trick your friends. Yung dinaya, nakita mo na dinaya yung kaibigan, na talagang yung kaibigan ay yung sinamantala ng tao na walang kalaban-laban, kaya po nagagalit ka. Okay? So yan po ang empathic anger. You empathize with him sa kanyang kalagayan. Amen. Kaya po, paano mag-deal ang anger po? 10 ways on how to control our anger. Okay? Number 1, recognize that anger is destructive. Sang-ayon sa Ecclesiastes na nabasa po natin, ang sabi, don't let your spirit rush to be angry, for anger abides in the hearts of fools. Mangmang lang daw yung nang nagagalit po, no? Na walang dahilan. Kaya po, kailangan na prevent natin ating sarili na tayo maging magalitin. Kaya po, ang anger po, kapag hindi natin nakontrol ito, mayroon tayong harapin na judgment sa buhay po natin. Kaya po, pansinin po natin, mga kapatid, na kilalanin natin na gaano ka problematic ang pagkagalit na ito. Kaya sabi nga ni Aristotle, anger is not always bad. No? Mayroong righteous anger na tinatawag, na ito po ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos. At yan po ang natin, yan po yung ating bantayan na to be a model and to be an example. Doon po sa sinasabi ni Paul na follow me as I follow Christ. So yun po yung mga righteous anger na dapat po namutawi sa atin at sa ating kilos ay makita po sa ating buhay na galit tayo sa mali, galit tayo sa hindi tama, galit tayo sa mga kilos at gawa ng tao na ito po hindi nakapagbigay kalwalhatian sa Diyos. So, anger is unreasonable and it damages society. Hence, it is unnatural. Kaya, ikaw ay maging alipin ng anger na ito. Kaya ikaw ay kikilos sa paraan na akala mo ay natugunan ang iyong short-term na feelings, pero sa bandang kaliwa naman ay yung long-term ideas po ay nasira na hindi dapat mangyari pong ganon. Kaya po, anger cannot be slowed down. You don't want to be calm when you're angry. Yung mga tao po na nagalit po, no? Pabayaan niyo ako! Galit ako! Mahirap po pigilan yung kanilang emotion na yan. Kaya yung anger justifies its own existence. Anger is contagious according to the Stoic. Yung mga Stoic po ay, ito po na-meet ni Paul sa Acts 17. Sa mga Stoics po, yung mga tao na they are willing to sacrifice present pleasure for something better later. No? Hindi sila consumer. Sila po ay ano sa tawag nito? Sila po ay maasahan ng mga tao. They are willing to sacrifice present pleasure for something better later. Kaya sila po yung mga investors na tinatawag. Yun ang kanilang filosofiya. Ganawa tayo, mag-i-invest tayo ng mga bagay na hindi kagagalit ng ating kapwa, kundi ito po ay kanilang ikakasaya, ikakagalak, at sa lahat ng pagkakataon, makita po ito sa atin.
Number 2, yung how to recognize anger. Recognize your anger triggers and learn to control them. Okay? May mga nagtitrigger kasi sa pagkagalit ng sinuman sa atin. No? Kaya po, the best course is to treat the sickness as soon as it becomes apparent. Ito po ay ginagamot na po natin kaya ng isang karamdaman na kapag nakita na po, talagang gamutin na po yun sa tulong ng banal na Espiritu. No? Kasi pansinin po natin ito, at that time, as well giving oneself the least freedom of speech and curbing emotion. Kaya, kailangan ito ay mahuli natin at ma-neutralize for earlier anger triggers. Kasi may magti-trigger po sa nakita po natin. Kaya pag ikaw ay nati-trigger sa mga nakita mo, better, pag tumingin ka sa kanan, ibaling mo sa kaliwa para hindi ka ma-trigger, para magalit. Kaya, tingnan po natin ito na being treated unfairly, some of one cuts you in traffic. Halimbawa, ba talagang magagalit ka niyan? Talagang kinat ka niya? Ano po? O kaya naman responding to time, pressure, and frustration, nakakaranas ng dishonesty, your partner is cheating on you, kahit sa business world, sa husband and wife relationship, sa mga kaibigan, nangyayari minsan yung mga ganun. Kaya po mga dishonest thing ay nagagalit po ang emotion po natin. O kaya naman yung pangako ng boss mo na taasan yung salary mo, hindi nangyari. Galit ka ngayon. Okay? Kaya noon po, nagbabanta na po ang sarili mo na halimbawa ay binigyan ka ng masamang grado sa eskwelahan. Kaya yun minsan ang kinagagalit po natin na how to handle that emotion of anger. O kaya naman ay getting attacked such as domestic violence. Yung mga sa bahay na problema. Feeling mo ay ikaw ay hindi pet ng magulang mo. Gagalit ka. Okay? So, number 3, paano mag-deal ng anger? Just wait. Just wait. Okay? Pastor, tagal na ako nag-aantay. Hindi pa rin siya nagbago. Just wait. Sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8, there's a time for everything. No? A time for everything. A time to plant and a time to harvest. So kapag natagalan ka na, tanim ka lang ng tanim ng kabutihan. Tanim lang para pagdating ng araw, mag-harvest ka rin yan. Okay? Maraming po doon sinasabi na a time for, sabi po, a time for, a time to give birth and a time to die. Tingnan niyo po. Kapag yung naisilang na ang kabutihan na sinukli mo sa kanyang pagkagalit sa iyo at pagpaninira sa iyo, mamamatay din yun. Mamamatay rin po yun. At darating po, aani ka rin po. A time to, ang sabi, a time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. So, nandun po yun sa verses 1 to 8, chapter 3 ng Ecclesiastes. Kaya po, ang pinakadakilang gamot sa anger is to wait. Pastor, matagal ako nag-aantay. Kaklase ko pa yan sa elementary hanggang ngayon sa college, ganun pa rin siya. So, mayroon pong dinidevelop ang Diyos sa atin na kung minsan ang pananaw natin sa tao, sila lang lagi nakakamali, pero on our own thing, ang sabi nga na isang quotation na, everyone wants to change the world, but no one think to change himself. Delikado po yun pag hindi natin ang nakita natin yung mali lang ng iba, pero ang sarili natin, hindi natin nakita. Kaya just wait. Kaya po, so that the initial passion
it endangered may die down in the fog that shrouds the mind may subside or become less thick. No? Ninipis din yon. Okay? Ninipis din yon. Kagaya ng isang fog, ninipis din yon. No? So, mga galit na yun, naminipis din po yon sa tulong ng Holy Spirit. Kaya po, anger is a poor guide to happiness. Yung lahat ng magalitin po, sila lahat yung malungkot, no? Lahat ng mga nagagalit ay walang buhay na masaya. Wala po. Kagaya ng isang ampalaya, no? Kulubot ang buhay. Anger makes you rash and rigid in your thinking. Ganun pong ganun pong makita nating bunga, walang kwenta at padalos-dalos na pag-iisip. Kaya po, anger drives us to confrontation. Anger motivates revenge and retaliation. Whenever you feel you are about to get angry, remove yourself from the situation that is provoking you. Yun po maganda po. Umalis ka dyan sa lugar na yon. Sa kasagsagan ng pag-apoy ng anger, ikaw ay magdi-decide na bandang huli ay mas pagsisihan mo. Bantayan po natin yan. In the heat of anger, you're likely to make decisions you will regret. Yun po yung nakakalungkot po. Try to walk. Sabi nga ng mga psychologists, ang sabi, try to walk, biking, meditating. This can relieve tensions on your muscles and help you relaxed. According to the American Psychological Association, try deep breathing. Okay? Huminga ng malalim. One of the fastest way to reduce the intensity of your anger is to, sarap. Take it easy, let it go. Or count to 10. No? Tapos, bibilang ka 1 to 10 at bibilangin pa baliktad. Aalis din doon daw yun. Hihina po yung pag-grip ng anger sa iyo. Okay? Kaya po, ito daw ang mga nagpapakalma ng angry feelings, yung mga exercise na yun. Kaya po, ang anger is an emotion that don't last forever. Hindi po magtatagal po yun, kapatid. All of us get angry from time to time, but using these strategies will help you control your anger. Express your feelings in a way that it is more beneficial to you and to others. Ganun po. Kaya po, sa buhay po natin, according to the resurrection power of the Lord Jesus Christ, ang nabubuhay dito sa mundo ay hindi lang nabuhay sa kanilang sarili, kundi para sa iba. Para rin ay malaman nila na hindi sila lang nabubuhay sa kanilang sarili, kundi alang-alang sa iba. Number 4, use art and music to calm the mind. No? Ito pong naobserbahan ng mga psychological experts. Yung mga hot-tempered people should avoid studies that are demanding. Ganun po pala. Kaya kung pag magalitin yung taong yun, wag mo daw sa bigyan ng mahirap na mga requirements. Lalo lang siya ma-trigger po. The mind should not occupy itself with hard task, but should be given over to pleasurable arts. Ganun pala yung ganun pala yung ang magandang ginagawa nila. Okay? So, mayroon tinatawag expressive theory na tinatawag, encourages people to yell, scream, and pound pillows to get out their build-up anger. Sa dito banda sa Herona, Tarlac, mayroong mayroon dong lugar sa restaurant na kapag galit ka sa tao, mayroong plato doon, bibilin mo yung plato. Tapos, ihagis mo sa pader. Lahat ng galit. Minsan, yung iba bumili ng maliit na television, ihagis.
So para yun daw yung tinatawag na expressive theory na you have to encourage people to yell, scream, and pound pillows to get out their built-up anger. So, sayang yung plato. Kuha ka dyan na. Mayroon pong price, ito, magkano po lahat ito? Isang ganito po, ubusin po yun. Lahat na lang ng akala mo, kaaway mo, bawat na, may mga sinasabing pangalan ng mga tao. Kaya po, yung unan ay refers to people with unresolved anger. Yung types of expressive therapy na tinatawag for anger management. Kaya dito nakita nila yung drama, writing, dance therapy. Kaya daw ang sabi, when music is used as a form of expressive therapy in managing anger, it is used as a mood stabilizer. Ganun kaganda ang music mo. It will tame the emotion of the soul. When music is used as a form of expressive therapy in managing anger, it is used as mood stabilizer. When you feel angry, turn on the radio or listen to the songs in your phone, and it will help you relax. Amen. Lalampas din yon, kapatid. Number 5, see yourself as an offender. Ibig sabihin nito, let us put ourselves in the position of a man who is making us angry. At tanungin natin sarili ng ganito, how many times I acted badly? Have I been violent? Have I ever been mean? Have I ever manipulated someone? Yun po mga katanungan sa buhay po natin na as humans, we all share more similarities than differences. Ang daming dapat nating na mga share na mga maganda. Huwag yung mga differences na yon. Ano po? We have acted in regrettable way. And then realize later that our free will is not so free, but is in truth owned to large degree of our passion. Okay? Number 6, heal rather than punish. Okay? Di ba napaganda na pagalingin natin ang isang mali than to avenge one? Alam niyo po yung vengeance take considerable time and it exposes a man to many insecurities. While only one causes him resentments, we always feel anger longer than we feel hurt. Kaya humahaba yung galit. Kaya, sa Scandinavian prison po ay nakita po doon na iba yung system ng pagtrato po nila sa mga bilanggo po, no? Pagtrato nila talagang pagdating po ng kanilang term na nabigay ng kanilang isi-serve, talagang nakita nila yung totoong pagbabago. Okay? Na the point of the prison is to reform the criminals, to improve him morally, to allow him to rejoin the wider society. Kaya yun po, sa Scandinavian lang po yun, na maganda ng mga pagtrato nila sa mga bilanggo. Being angry at someone only adds further damage to the situation, while discretion allows healing and at the same time recognizes that there has been an injustice. If anger is as bad, then the goal should be rid of anger, both ourselves and others. Kaya, iwaksi na po yun. Number 7, 3 na lang. Choose your friends wisely sa 1 Corinthians 15:33 because bad company corrupts. Ang sabi, mamili ka ng mga taong honest, okay? Easygoing and have self-control. No? Self-control.
yung mga pangyaring ito ay hindi ka magagalitin at hindi mo itolerate ang kanilang galit. Kapag ikaw ay prone sa anger, wag kang sumama sa mga tao na magalitin din po. Mga kaibigan na nagtitrigger lang ng iyong galit o kaya nagpo-provoke sa iyo na magalit na walang kadahilan. It is important to keep control over our lives and remember that the goal is to achieve tranquility of the mind. Okay po? Let this mind be in you, sabi ng Bible. The mind, yung tahimik at payapa na kaisipan ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Surround yourself with people that brings more joy into your lives. Makihalubilo ka doon sa mga tao na nagbibigay kagalakan sa buhay mo po. Kaya, kung ikaw ay hindi sanay na makarinig ng mga negative story, wag mo na entertain. Wag mo entertain. No? Yung text sa cellphone, wag mo na entertain. Alam mo, magagalit ka lang. Wag mo entertain. You should not want to seek out information that will likely cause you despair. Hindi ba po? Number 8, don't seek reasons to be angry. Huwag ka maghanap ng kadahilanan para ikaw ay magalit. Kaya po, maari yung may mga katulong sa bahay ay pinagsabihan ka ng iyong katulong na sinagot ka. O ikaw naman ay ang kliyente mo sa trabaho mo ay sinagot ka na hindi maganda. Kaya po, hindi deprive ka ng freedom para magsalita. O ano po gagawin mo? Kasi tayo po mga tao, we grow up spoiled and learn to expect things from the world. All parts of life, and we get angry. Everything, our expectations, okay, about reality are not met, we will surely like an angry existence na hindi dapat maganda, na dapat iwasan po. Number 9, use self-deprecating humor. Alam niyo po, kahit ano pa man, iba po yung humor po no? Yan po yung sabi sa yung tinatawag tinatawag nila po na healthy the doctor calls it endorphins. Mahusay na that's a healthy emotion na pag dumaan po diyan, even cancer cells will die. No? You know endorphins. Yun pong antibiotic po ng katawan natin para makombat yung lahat na nakita po natin na hindi maganda. Happy hormones na tinatawag ng mga doctors po doon. Kaya, mga kapatid, na yung deprecating humor ay hindi po pinag-aralan ito, hindi po sinusulat ito as the situation na nagkaroon ka there's a giftings for this na sa halip na magalit, tatawa sa sayo. No? Di ba po? Magandang po yun. Yun po yung mga gifts na kailangan po natin ngayon sa mundong ito. Marami ng taong magalitin. If we feel that we are simply must say something in response to an insult, the Stoics recommend that we engage in self-deprecating humor. Ito po yung isang humor na hindi po pinag-aaralan. Lilitaw na lamang yan po as the need arise. A humorous reply to an insult can be more effective than a counter-insult. Tingnan niyo po. By laughing off an insult, we are implying that we don't take the insulter of his insult seriously. Yan po. So, kahit agad mong kainit ang usapin, pwede mo siyang patawanin. 50%, you have won the case. Number 10. Ito na po panghuli. Practice self-reflection.
all of our senses should be trained to acquire strength. They are by nature capable of endurance, provided that the mind, which should be called daily to account for itself. Okay? So, ano pong suggestion ng mga psychologists sa atin? An anger journal can be useful tool to help you track your experiences with anger. So, gawa tayo ng anger journal. And then, so sulatin natin po yon. Para pag dumating, we have the right response to entertain that. Make daily entries into your diary that documents the situations you encountered that angered you. Kaya itong mga katanungan na from scale 0 to 100, how angry did I feel? Sabi, what thoughts were going through your mind? Pangalawa, what was provocative about the situation? And pangatlo, what happened that gave you pain or made you feel stressed? So, i-grade mo sarili mo 0 to 100 kung gaano katindi yung galit mo sa tatlong katanungan na yon. The purpose of your diary is to help you identify patterns of behavior. May pattern po kasi yun eh. And specific recurring elements that really push your buttons. Yun po. Kaya po, in closing, mga kapatid, malungkot naman kung sino pa kasama mo sa bahay at sa buhay, doon pa kayo laging galit. Yung kasama mo sa bahay, tandaan mo po ito, siya rin ang magbuburol sa iyo at maglilibing sa iyo. Eh ngayon pa lamang, huwag ka na magalit. Amen. Gusto nyong magalit? Magalit kayo sa buwan o sa bituin at sa mga araw? Asawa nyo, sa kasama nyo, araw-araw, huwag kayong magalit. Dahil po pag kayo'y na-stroke, yan din ang dadampot sa iyo at dadalhin kayo sa ospital. Kaya huwag kang magalit. Yun din ang susubo sa iyo. So, iwasan magalit sa mga taong kasama natin sa bahay. Amen. At sa buong buhay mo. Madalas nga yung best manners natin ay naka-reserve doon po sa mga strangers, sa mga bisita. Pero yung worst manners na bibigay sa mga kasama sa bahay, sa kaibigan, sa mga co-workers, baliktad po. Kaya ang sabi nga ng isang author, sabi niya, kapag gusto mong malaman o ugali ng boss mo, tanungin mo ang katulong niya. Nababaliktad po, no? Reserve sa mga strangers, yung mga best manners, nakakalungkot po. Kaya, alisin ang galit, ang away-away, lalo na sa bahay, kasi yan ang bahay nyo. Alisin ang galit sa workplace, sa school, sa mga opisina, kasi doon kayo lagi nandoon. Monday to Friday, magre-report ka sa opisina sa eskwelahan, may kagalit ka roon. Huwag inaaway ang mga kasambahay kasi hindi yung wise. Amen. Ano ang nagpapagalit sa iyo?